pagbati sa'yo. Meron tayong mga material ngayon na, alam mo, medyo kakaiba yung angulo sa leadership. Kasi usually, pag strategy, data, spreadsheets, meetings, yun agad inisip natin, di ba? Oo nga. Pero ito, paano kung yung pinaka-effective mong strategic session, hindi pala sa conference table, baka nasa ibang lugar, mas spiritual, kumbaga. Tama. At yung tinitingnan natin dito sa sources mo, hindi lang yung pagdarasal para sa estratehiya. Ang core idea dito, parang yung panalangin mismo ang estratehiya. Ah, Isang pagbabago ng pananaw bale sa kung paano daw pwedeng umandar ang pamumuno pag may deliberate na divine partnership. okay. So ang tatalakayin natin, itong strategic prayer, hindi lang yung ritual sa tabi, kundi posibleng siya mismo yung, parang makina ng visionary leadership. Ito yung nasa mga materialis mo. Sige, umpisa nating himayin to. Sinasabi sa sources mo na sa ngayon, ang gulo kasi ng mundo, di ba? Geopolitical issues, technology, ang bilis magbago, pati mga usaping moral, parang hindi na raw minsan sapat yung talino lang natin, yung experience lang, Oo, parang may kulang daw. parang may kulang. At dyan daw pumapasok yung konsepto ng war room. Hindi to literal na kwarto ha. Okay. Metaphorical space lang siya. Yung ideya na yung leader, bago pa siya pumasok sa boardroom, may deliberate time muna siya para kumonsulta, makinig, humingi ng divine insight, kumbaga. Ah, Importante dito, sabi sa sources mo, hindi raw to pagiging mystical lang, na parang weird, may mga actionable spiritual practices daw talaga. okay. Actionable. Ano-ano yung mga practices na yan? May 5 yata, di ba? Yung una, listening prayer. Paano to naiiba sa ordinaryong dasal? Ang emphasis kasi dito, hindi lang yung salita ka ng salita, yung hingi ka ng hingi. Importante yung active listening. Yung pagtanggap mo ng ideas, ng direksyon, ng insights na pinaniniwala ang galing sa Diyos. Hmm. Parang binibigyan mo ng espasyo yung kanyang strategic input. Hindi lang puro galing sa'yo. Gets mo? Parang two-way radio dapat, hindi megaphone lang. Gets. Interesting. Okay, pagkatapos makinig, ano kasunod? May intercessory intelligence. Ang technical pakinggan. Ano to sa practical? Oo nga. Bale, eto yung pinagsama-sama, hindi pinag-aaway. Yung masusing research, yung data mo, yung intelligence gathering mo. Okay. Okay. At saka yung divine revelation or insight na nakuha mo sa listening prayer, hindi mo binibabaliwala yung facts, sabi ga sa sources mo, gagamitin mo pa rin yung facts, pero kasabay ng panalangin, para mas specific, mas malalim yung pag-unawa mo. Okay. So, hindi either or. Hindi, both end dapat. Halimbawa, alam mo yung market trend, pero hihingi ka pa rin ng wisdom paano to i-navigate na align sa mas mataas na purpose, ganon. Makes sense. Okay. Pangatlo, prophetic intercession. Ano naman tong prophetic dito? Baka ma-misinterpret. Oo, magandang tanong yan. Sa context ng material mo, ang prophetic dito tumutukoy sa pagsasalita o pagdeklarar ng mga pininiwalaang pangako o kalooban ng Diyos para sa isang specific na situation o team o organization. Ah! Activate ng faith at pagbibigay direksyon gamit ang salita na nakaangkla sa divine guidance. Okay, malinaw. Kasunod, medyo mabigat to, identification repentance. Bakit hindi lang personal na pagsisisi? Bakit identification? Kasi yung konsepto rito, ayon sa sources mo, yung leader tumatayo siya bilang representative ng grupo niya. Inaako niya sa panalangin yung mga collective shortcomings, yung mga mali, yung mga blind spots ng buong team o kumpanya, hindi lang yung sarili niyang kasalanan. Ang goal daw nito, healing, reconciliation, restoration para sa buong sistema. Importante daw to para sa tunay na pagbabago. Wow! Deep yun! Okay. At yung panglima, prayer deployment. Tunog organizational. Oo, medyo. Ito yung idea na hindi lang solo flight tong strategic prayer ng leader. Kailangan i-mobilize, i-organize yung mga prayer networks or teams. Parang task force.
Parang ganon, isang spiritual task force na sama-samang nanalangin para sa mga specific strategic objectives ng organization. May collective effort, kumaga. Malinaw. At itong 5 to, hindi parang checklist lang na check, 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 tapos na? Ay hindi. Yun nga yung binibigyang diin sa sources mo. Dynamic cycle to, hindi linear. Ah, okay. Bawat part nagpapakain sa iba, nagpapalakas. Maihalin tulad daw sa mga pattern sa Bible, di ba? Si Moses sa tent of meeting, si Nehemia nananalangin bago kumilos, si Jesus laging umaatras para manalangin. Tuloy-tuloy na proseso to ng pag-align, ng recalibration. Okay, eto ng exciting part para sa akin. Ano daw ang resulta pag na-integrate mo na tong buong cycle na to sa pamumuno mo? Anong nangyayari? Well, ang premise sa mga material mo nagbubunga raw ng ilang importanteng bagay. Una, mas clear na direction. Strategic clarity. Okay. Pangalawa, mas matibay na resilience. Yung katatagan sa gitna ng krisis. Pangatlo, mas ethical na stewardship. Kasi naka-anchor sa mas mataas na values daw. At pang-apat, ito yung malaki, potensyal para sa mas malalim, pang-matagal lang pagbabago. Transformational influence nga daw ang term. Hindi lang yung mga mababawo o panandali ang pag-usad. So ano yung pinaka-takeaway natin dito para sa iyo na nagbigay ng sources? Ang dating kasi sa akin, parang binabago talaga nito yung tingin sa dasal, ano? Mula sa pagiging huling baraha o personal na ritual lang, Oo. papunta sa pagiging sentral, strategic tool talaga sa leadership. Hindi magkalaban yung boardroom at yung war room na to. Magkatuwang daw sila. Tama. At ang implication yan, ayon sa material mo, ay baka yung pinakamakapangyarihang desisyon at strategy, hindi lang dun sa ingay ng conference room na bubuo. Posibleng mas nahuhubog pa nga daw sa tahimik na sandali ng pakikipag-ugnayan dun sa tinatawag nilang divine strategist. Parang nire-reframe nito kung saan ba talaga galing yung tunay na otoridad at yung pinakamatalas na insight. Kaya ito yung iiwan nating pagninilay para sa iyo. Based dito sa mga konsepto mula sa sources mo, ano kaya ang pwedeng mag-iba? Kung yung susunod mong malaking challenge, yung strategic decision mo, harapin mo hindi lang gamit yung data mo, yung experience mo, yung talino mo. Kundi may kasama ring deliberate, structured na pakikipag-partner sa divine conscious. Ano kaya ang magiging itsura niyan sa context mo mismo?